Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Good morning. At sa lahat po ng atin pong mga kapatid na sumusubaybay online, hello po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na pong magpuri sa Panginoon. Ang lahat po ay inaanyayahan kong tumayo. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Purihin po natin siya. Sambahin po natin siya. Ibigay po natin ang lahat ng nararapat na kalwalhatian para po sa kanya sa umaga na po. Hallelujah. Panginoon, aming Ama, bahal at pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa regalong buhay at sa biyaya na muli kami po ay magkatipon, Panginoon, at sama-sama ka po namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang kadakilaan mo po sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil ang desal po ng aming puso, Diyos, ay unahin ka po namin sa lahat ng bagay, Panginoon. Patuloy mo pong linisin ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Nais po namin sa aming pong pagsamba, Panginoon. Ang ialay po namin, O Diyos, ay ang nakalulugod sa iyo, Panginoon. Panginoon, panalangin po namin, O God. Nabuksan mo po ang aming puso at ang aming isipan, Panginoon, sa pagpapahayag, Panginoon, ng mga salita ng aming pong butihing pastor. Ang aming pong mga pastor na si Pastor Edwin, Panginoon. Patuloy po namin panalangin, O Diyos, ang kanyang magandang kalusugan, Panginoon. Ang lahat po ng kanyang mga pangarap, Panginoon, sa ministry, Panginoon. Sa aking mga kapatid, Panginoon, na nandito, O God. Patuloy mo, O Diyos, na katagpuin ng bawat isa, Panginoon. Holy Spirit, be with us, Panginoon. Hikuin mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Ano man po, O Diyos, ang alalahanin ng bawat isa, Panginoon. Panalangin ko pong ibigay po nilang lahat ito sa iyo, Panginoon. Salamat pong muli dakilang Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na pupuri para pagsamba sa iyong matamis na pangalan lamang, Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Ibigay po natin ang pinaka-the best na pagsamba na nararapat para lamang po sa Kanya. Amen? Awitan po natin siya. Tapak po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay malayang sumayaw sa Kanya. Ang mauri at pagpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo'y sasamba. O Diyos
exalt your holy name forever. You are our King and our Savior. Let us continue to lift our hands and worship Him this morning. You gave your life for mine, nailed to the cross, you crucified. All my sin and shame, it was washed by your mercy. You were the treasure I find, my reason for living. So let my life become an offering to the one who is worthy. Let us sing together. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. You storm the gates of my heart. The billion between was torn apart. But you hold the keys to the grave. 'Cause you bring things to life and you roll stones away. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. Sing all praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. Submit everything to Him today. He is your King forever. Lift your voice and praise Him. Surround my hands, so lay my whole life down, my whole life down before you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life now is for you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down before you. I lift my hands
Jesus Christ, my King of heaven, my King forever. Jesus, the name above all names. We worship you, O God. We give glory to you, O God. Honor. Pinupuri po namin ang iyong kadakilan. Pinupuri po namin ang iyong kalakasan. Pinupuri po namin ang Panginoon ng walang hanggang katapatan mo po sa amin. Ikaw ang hari ng aming buhay, Panginoon. Kahit ang lahat po ay binibigay po namin sa iyo. The one who saved my life. All praise to Jesus Christ, my King of heaven, my King forever. Hallelujah. This is our last song. At kung babalikan po natin ang ating buhay na nagdaan, talagang naman pong ang kagalakan po sa ating puso ay hindi kayang pantayan. Amen po ba? Napakarami pong bagyo, napakarami pong pagsubok ang ating pinagdaanan. Pero through it all, the season, His faithfulness never changed. Actually, hindi ka lamang po kasama ng hindi po tayo iniwan kailanman ng Panginoon. He carry us through all of our lives. Sa tagumpay man, sa sakit man, sa kagalakan man, palaging nandyan ang Panginoon. Kaya't pasalamatan po natin siya sa ating pong awitin. Ang awitin ito ay tariin po natin lamanin ng ating mga puso. Pasasalamat po para sa kanyang kabutihan. Sabay-sabay po natin siyang awitan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to
kanyang dakilang pangalan. Pasko natin ang ating mga kamay, sapagkat siya lamang po ang karapat-dapat na sambahin. Tanging si Jesus lamang at wala nang iba. Nagdasing hallelujah. Sing hallelujah. A thousand worship that you deserve, O God. Sing and sing. To you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. For the last time, let us sing. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Minsan pawitin po natin. Hallelujah. 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 Sing hallelujah. Sabay-sabay po natin siyang purihin. Itaas po natin ang ating tinig sa Panginoon. Karapat-dapat na Panginoon sa ating pong pagsamba sa umagang ito. Purihin ang dakilang pangalan sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong katagang biyaya. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa, sing hallelujah. Salamat, salamat Panginoon. Sa iyo muli ang pinakamataas na papuri, pangalan at pagsamba sa iyong dakilang pangalan lamang, Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay umikot, awitin po natin ang ating pong welcome song. Bless na makasama po natin ang ating pong mga kapatid. Amen? Magkamayan po tayo. Bless akong makita ka. Amen. Bless akong makasama ka. Kay Jesus ay sumasamba, nananalig sa kanyang salita, at kasama kang naglilingkod sa kanya.
ngayong umaga, may I call Brother Harry and Brother Carlo to do the vision in the church. Alright. You do together. Copy. Copy, Carlo. Okay. Together, sabay sabay Dahan-dahan Dahan-dahan, slowly, okay? Sige. Strong, faithful, committed, followers of Jesus Christ, passionate in sharing this gospel, and coming in the model in the family, society, and in the rest of the world, the place of glory of God. Amen. Then Harley. But he's wrong. Good morning, everyone. Good morning. Let me read some vision. Strong, faithful, committed, followers of Jesus Christ, passionate in sharing the gospel, becoming a role model in the family, society, and to the rest of the world. Praise glory of God. Practice God na. bless po baby ng LWBC Church. They memorize by heart. Ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng kanyang mga salita at muli hinanyayahan ko po ang ating pumbuting Pasko to lead us in a course of God this morning. Amen. Praise the Lord. Batayin mo ang katabi mo, sabihin mo, I'm so glad to see you in the house of the Lord. Amen. Ang sarap po na pumunta po sa bahay ng Panginoon at makipag-meet sa ating pangustong buhay. Amen. Are you glad na meron po tayong ganitong gawain? Amen. At always remember, nag-umpisa po tayo ng 10, meron po tayong Sunday School, kaya po maganda rin po na camping po tayo para meron na pong yung karunungan na binibigay sa atin every Sunday ay mai-apply din po natin. Amen? So, again, we are on the month of May. May na po ngayon, di ba? No? So, panibagong team po ulit tayo sa ating month of May. Okay? So, our theme for this month, kung mapapansin po natin, ay para po itong follow-up sa naging tema natin last month. Okay? Kung titignan po natin, ay it's in a way pinapatibay tayo ng ating pong sunod-sunod na pinag-aaralan na tema. That's why I want you all to be encouraged na huwag nating ma-miss. Punta po tayo Sunday by Sunday kasi po ang gaganda po ng ating mga weekly topics. No? Mabibless po talaga tayo. So last month, our theme was called Know What You Believe. Amen? Natatandaan po ba natin? No? Yung theme natin last month is Know What You Believe. Tapos, for this month of May, ang theme naman po natin is called Keep Building on What You Believe. Ibig kong sabihin, magpatuloy ka lang. Patuloy lang daw po tayo sa pagtatayo. Okay? Keep building on what you believe. Okay? Kasi hindi naman talaga tayo yung nagtatayo sa ating mga sarili. Ang Diyos po yung nagtatayo sa atin. Nasabi nga po niya, di ba? He who began a good work in you is faithful to complete it. Okay? So, tayo po ay tumayo and let us read our passage for this morning. Ang passage po natin ay makikita sa Hebrews chapter 12 verse 1. Sabi po doon sa Hebrews 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin
which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Let us all pray. Panginoon, salamat po muli sa oras na ito, Lord, na kami po ay nandito, nagkakatipon-tipon. Umpisa pa lang po ng aming gawain. Inaalay na po namin lahat-lahat ng mga bagay na ito sa inyo, Lord. Salamat sa inyong mga anak na patuloy po na tumatayo, nagpapagamit. Salamat sa buhay po ng bawat isa na nandito. Kami po, Lord, ang aming pong layunin ay makapag-fellowship po, Panginoon, sa inyo, makapag-fellowship po sa bawat isa ng inyong pong mga anak. Lord, prepare our hearts, our mind, our soul, ang aming mga tenga sa pakikinig po ng iyong banal na mensahe ng iyong salita. Ano man po ang aming nagawang kamalian, Panginoon, we continue to give to you and ask you na kayo po ang magpatawad, mag-ayos sa aming mga buhay. Lord, bless Lord, our online viewers na kasama po namin ngayon. And I pray, Lord, sa mga darating pa po, Panginoon, ingatan niyo po sila. At kami po na nandito, O God, we give to you, Lord, our time. We honor you, Lord. Ikaw po ang aming tinataas. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sige po, makakaupo po tayo. And let us rest in the presence of the Lord. Na ang title po ng ating message for this morning is called Clear the Ground. Okay? Sino po ba rito yung naranasan ng alisin yung mga bato-bato, yung mga dumi sa mga dinadaanan? Ano ba? Naranasan na natin ito. Sabi doon sa ating message, clear the ground, removing what weakens your faith. So katulad nga po ng mga pinag-aralan na natin ng mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, di po ba sabi natin sa ating topic, we have now this newfound faith. Sabihin mo nga sa katabi mo, may pananampalataya ka na. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Yes. Ito yung mga napag-aaralan natin. Meron na pong na-establish sa atin yung Diyos na tayo ay naniwala. Ito yung sinasabi dito na tayo ay nanampalataya na sa Kanya. Kaya nga, di ba sinasabi natin, hindi ka na katulad ng dati. Again, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na katulad ng dati. Okay? Kasi tingnan niyo po, no? Sa ating passage, sabi po dito, tingnan niyo yung passage natin, napakaganda nito. Sabi dito, we have this great cloud of witnesses. Ano po ibig sabihin nito? Sabi sa passage, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, yung mga nasa una na nasa atin, yung mga naniwala, nanampalataya, sila po ito yung great cloud of witnesses. Napapalibutan daw po tayo ng mga witnesses at nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos na ginawa sa iyo. Ginawang pagbabago. Ito po yung sinasabi dito na tayo po dati ay patay. Tayo ay bulag. Pero ngayon, because of God's mercy, because of God's grace, tayo daw ngayon ay nakakita. Tayo daw ngayon ay nabuhay na. Na dati ang return address mo ay impyerno, lahat tayo, papunta lahat sa impyerno, ito yung return address mo. Pero ngayon, ang return address natin, langit na. Ito ba ibig sabihin dito, napalitan na daw ito, kaya nga, ito na tayo ngayon. That's why, when the greatest day of your life happens, ano po yung greatest day of our life? Ano po sa tingin ninyo? The greatest day of your life happens when you believe the Lord Jesus Christ. Amen. Ito po yung greatest day natin na when we put our faith in our Lord Jesus Christ, ito daw yung greatest day nung sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Kasi ang tawag na sa iyo ng Diyos
anak. Okay? At kapag nakakilala daw tayo sa ating Panginoon, the Bible says, you will experience the fullness of life. Wala na daw pong kulang sa buhay natin. Ito po yung sinasabi dito. No? Do you believe that? Tingnan niyo po sa John 10:10. Sabi po doon sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came. Sino yung pumunta? Ang ating Panginoon, that they may have life and have it abundantly. Kaya nga, if you have Jesus, you have everything Amen. in your life. Ito po yung sabi dito. Kaya ito yung nakikita ng mga witnesses. At dahil daw dito, we have to keep on building doon sa bagong buhay na binigay sa atin ng Diyos. Magpatuloy daw po tayo. Magpatibay daw po tayo. Kaya nga, sabi sa passage natin, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Dahil binago ka na ng Diyos, may bagong buhay ka na, ito ngayon yung gagawin mo. Lay aside every weight. Lahat daw ng nakakabigat sa paglago mo. Okay? Sa pagbibuild mo, alisin mo yan. Ito yung sabi sa atin. Lahat ng nakakapanghina at makakapanghina sa'yo, alisin mo ito. Kasi kahit Kristiyano ka na, hindi ka immune sa kasalanan. Prone pa din daw tayo sa paggawa ng kasalanan. Magkakasala pa rin tayo. Kaya nga sabi sa passage, it clings so closely. Yung kasalanan daw, madali daw po itong kumapit sa atin. Madali daw tayong lapitan. At gusto kang lapitan ng kasalanan. Okay? That's why we have to fight. Kailangan paglabanan talaga natin yung ating faith. Huwag daw po nating panataliin sa atin yung bigat ng kasalanan. Kasi kung ginagawa daw natin ito, pinapanatili natin, then we will not have the fullness of life. Okay? Magiging sagabal kasi sa atin yung kasalanan. Hindi raw po tayo makakatakbo ng maayos. Kasi dito sa passage, tingnan niyo po, sabi sa passage, and let us run with endurance the race that is set before us. So yung buhay natin as a Christian, inihalin tulad ito sa pagtakbo. Okay? Sino po rito yung nakaranas ng tumakbo? Amen. Lahat. Lahat. Diba? Ngayon, nagtatry ka ulit, tumakbo nga ulit ako. Diba? Hindi po madali ang tumakbo. Okay? Pero sabi dito, we are running in a race. At alam natin, pag tumatakbo tayo, mahirap. Sino rito yung nadadalian pag tumatakbo? Mahirap. Nakakapagod eh. Diba? Pag hindi ka sanay, minsan, madadapa ka pa, matatapilo ka pa. Okay? So dito po, sabi dito, we have to clear the ground. Yung dinadaanan daw natin, ayusin daw natin yan. Let us remove yung mga nagpapahina sa ating faith. Remove what weakens your faith. And let us keep on building doon po sa naumpisahan na sa atin ng Diyos. May naumpisahan po ba sa atin ng Diyos? Amen. Yes. Yun nga yung faith natin eh. Again, God wants us to see yung purpose niya sa buhay natin. But I tell you, time and again, paulit-ulit na po, sirang-plakan nyo nang naririnig sa akin ito, the enemy will not allow it. Na makita mo yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga dun po sa John 10:10, dun po sa binasa natin kanina, sabi po doon, di ba, if God wants you to live your fullness of life, meron pong nagsasalungat lagi doon.
meron pong opposing factor na gusto po niyang nakawin, gusto po niyang patayin, gusto niyang sirain yung buhay mo. Sabi again sa John 10:10, ang sabi, the thief comes only to steal and kill and destroy. Kaya nga, it's a battle eh. Battle po yung buhay Kristiyano. The day you become a child of God, nag-umpisa na yung battle. Kasi sa mata ng kaaway, you are now public enemy number 1. Kasi sa isip niya, kaya tingnan nyo, minsan bakit nung naging Kristiyano ka, ang daming mga trials, ang daming mga challenges. Kasi ikaw na yung top priority ng kaaway. Lahat ng gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin, ino-oppose ng kaaway na ito ngayon. Kasi wala na siyang magagawa talaga sa atin eh. Ang magagawa na lang niya ay pigilan yung paglago natin. Kaya minsan makikita mo bakit yung iba ang bilis lumago, bakit yung iba ang tagal lumago. Ito yung mga hindrances, ito yung mga pabigat na ayaw ng kaaway na maging kagamit-gamit daw ang buhay natin sa Diyos. Kaya nga nagpapadala siya ng pabigat. Nagpapadala po siya ng kasalanan para hindi maging effective ang buhay Kristiyano natin. So again, always remember, nag-umpisa na ang battle the day na nakakilala tayo sa Diyos. That's why we have to clear the ground, remove anything that weakens our faith. Kasi kung hindi po, magiging mabagal daw po ang paglago natin. At kung gusto mong alisin ito, gusto mong mabilis yung paglago mo, then there are things that we need to do. Okay? Ready na po ba tayo? Gusto po ba natin maging kagamit-gamit kayo? Amen. So, ito yung gusto niya talagang magamit ang buhay niya. Amen. You have to say amen to the Lord. Amen. And you have to really understand what is amen. Kasi baka mamaya pagkatapos ng mensahe natin, nawala na yung sinabi ng amen. Kaya we have to really understand. Kasi kung gusto daw po natin magpagamit kay Lord, then we have to build on these 4 things sa ating Christian faith. Isipin natin talaga ito. Number 1, that we need to do to build on our Christian faith is building to invest. Sabihin nyo nga po, building to invest. Tingnan nyo po ito. Sabi sa Matthew 13, 5-8, other seeds fell on rocky ground where they did not have much soil. And immediately they sprang up since they had no depth of soil. Wala pong lalim. But when the sun rose, they were scorched. Dumating lang yung araw, nasunog na sila. And since they had no root, kasi nga wala silang ugat, they withered away. Nalanta. Okay? Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Meron daw mga seed, pero ang daming tinik. Napapalibutan sila ng tinik, tapos nasakal sila ng tinik. And then other seeds fell on good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. So, iba-ibang klase ng paglago. Okay? So, meaning to say, ang pag-aaralan natin, biblical principle po ba yung pag-invest? Yes. Biblical po. Kasi nga, you're giving yourself to God. Lahat daw ng oras natin, lahat ng resources natin, lahat ng talent natin, yung binigay ng mga gifts sa atin, Lord, that is investing. Binibigay natin ito kay Lord. Kasi nga, you are investing for the glory of God. Hindi ka mapupunta dito kung hindi tayo nag-invest eh. Di po ba? Kasi tingnan nyo po yung pagpunta nyo lang dito sa gawain, oras nyo na to eh. Na binibigay kay Lord eh. So, this is your desire na magpagamit at ginagawa po natin yung desire na yun
And that equals to investment sa Panginoon. Again, yung pagsuporta po natin sa ministry. Dito po sa NWBC Macau, the Bible says, hindi daw po yun masasayang. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi masasayang yung pagpunta mo dito. Tingnan niyo po, no? Sabi dito, where moths and rust will not destroy. Di ba? Where thieves cannot break in and steal. Because where your treasure is, there your heart is also. Saan daw po ba nakalagay yung kayamanan natin? Is it with you alone? Or kasama lagi si Lord doon? Ito po yung sabi dito eh. At tulad nga po na sinabi natin last Sunday, the only thing that will really matter in our lifetime is the things that you did for me. Diba? Naalala niyo yung sinabi natin sa nung nakarang Sunday, na lahat daw po ng bagay na ginagawa natin, aside from what we do for our God, is just temporary. Okay? Yes, we need to work. Wala pong masama yun. Yes, gusto nating bumuli ng mga bagay-bagay. Hindi po masama yun. Pero, kung hindi po involved si God sa mga ginagawa natin, then, sabi nga po, hindi siya kasali, wala si Lord dyan, it will just be a waste. And one day, kapag nakaharap na tayo kay Lord, mapapaisip tayo, at bang dami kong nasayang na oras? Bakit nga ba hindi ko pinagamit ang buhay ko? Bakit hindi ako naging seryoso sa aking pagiging Kristiyano? Maraming Kristiyano po, they just live like hindi naging seryoso. Sad to say. Di ba? Kaya nga, alisin daw po natin yung mga sagabal. Let us invest in the things of God. Pangalawa po na we have to build so that we can clear the ground. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Sabi ko nga po, isipin natin mabuti kung pag-aaralan natin para, please, ito yung nag-rema. Pag pinagbubulay-bulay mo, the Holy Spirit will bring it up on you. Pangalawa po na we have to build is build on knowledge. Sabihin nyo nga po, knowledge. Knowledge. Knowledge of what? Alamin natin kung ano yung pinapaalam sa inyo ng Diyos. Okay? Know the things that God wants you to know. Kaya nga meron tayong Sunday school eh. That is part of building your knowledge. Amen? Iba pa yung every Sunday may message. Iba pa yun eh. Iba yung naalala yun. Hindi yun yung main course agad, di ba? Meron pa tayong tinatawag na appetizer. Di ba? So, ito po yung gusto ng Diyos. Katulad ng gospel. Ano ba ang gospel? Bakit ba tayo nabago ng gospel? So these are the things that we need to know. Ano ba ang ibig sabihin ng born again? Natanong na po ba natin sa ating mga sarili? Ano ba yung nagpabago sa pamumuhay ko? Ito yung kailangan mong tanongin eh. Na kapag may nagtanong ba sa akin na si Jesus Christ ba ay fully God o fully man? Ano yung isasagot ko? Kasi, bakit yung mga iglesia ni Kristo, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos? Okay? Bakit yung mga Jehovah's Witness, hindi rin sila naniniwala na si Kristo ay Diyos? Yung pagiging Diyos ba ni Kristo ay importante ba yan sa kaligtasan ko? Nakukuha niyo po yung pinupuntahan natin? Kasi nga, we need to build on that knowledge
knowledge kasi baka mamaya may magtanong sa atin. Ito po, no? Bakit hindi ka na Katoliko? Bakit hindi ka na babalik doon? Hello? You know what is the answer? The answer is because you read the Bible. Anong sabi sa Bible? Di ba ang sabi sa Bible? God hates idols. Kaya, nung nabasa mo ito, ayaw mo na rin. Kasi God hates idols eh. Tapos ano pa ang sabi, di ba? Sa Katoliko, they believe na kailangan mo ng gawa para ka magtas. Pero, sabi sa Bible, hindi eh. Walang kasamang gawa para tayo ay magtas. Again, hindi po natin kaaway ang Katoliko, hindi natin kaaway ang Iglesia ni Cristo, or kahit ano pong sekta na papabilang sila. They are our harvest fields. Kasi sa pag-i-explain po natin, God wants us to tell them the gospel. Na wala namang pangalan ng relihiyon na sinasabi na sila po ay maniligtas, kundi po isang pangalan na si Jesus lang ang makakapagligtas. Nakuha niyo po ba yung point natin dito? Na if someone ask you, do you know the way how to be saved? Paano mo sila sasagutin? Nakuha niyo po? Kasi nga, baka imbes na ikaw yung humatak sa kanila, baka ikaw yung mahatak. Ikaw yung madalas sa mali. Again, sabi po sa Ephesians 4:14, tingnan niyo po ito, no? Then, we will no longer be infants. Hindi na daw tayo magiging sanggol. Magiging batang isip. Tossed back and forth by the waves. Kung saan yung agos, dun ka. Kung saan yung hangin, dun ka. And blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Mali yung sinasabi nila pero napapaniwala ka. Okay? Kaya nga po sabi ni Paul, mag-aral tayo. Hindi mo tayo makikipag-away eh. Mag-aral tayo, let us reason nga, magsaliksik daw tayo. Sabi, we should be like the Bereans. They examine the scriptures daily. Sabi po doon, they search the scriptures kaya hindi sila easily swayed. Hindi, ito yung, sabi ko nga po sa inyo, di ba? It's not really about what you believe, what I believe. It's what the Bible believes. Kasi lahat daw ng sukatan ay susukatin sa salita ng Diyos. Okay? Kung tama ba yan o mali. That's why Paul commended them. Sabi po sa Acts 17:11, now the Berean Jews were of, ano sabi doon? More noble character than those in Thessalonica. Sabi dito. Yung mga LWBC, mga noble character yan. Kesa sa, kung anong pangalan na gusto niyo sabihin. Diba? Kasi sabi dito, they received the message with great eagerness. Excited silang makarinig ng salita, pero hindi lang humihinto yung excitement nila doon. Hindi sila nag-amen, amen, yes, tama yan. They examine the scriptures every day to see if what Paul said was true. Si Paul na yun, ha? He's the Pharisees of the Pharisees, sabi sa Bible. Diba? Mataas ang pinag-aralan ni Paul. Mapusisi si Paul, pero hindi pa rin nila tinitignan yung sabihin natin yan kasi yung ano ni Paul eh. Yan siya nakilala eh. Yung reputation ni Paul eh. Hindi yun yung tinitignan nila. Tinitignan nila, tama ba yung sinasabi mo? Kita nyo, hindi nagalit si Paul. Again, warning po sa atin, marami daw pong malilin lang sa huling araw. Kasi nga, the last days is about deception. Sabi sa Matthew 24:11, and many false prophets will appear and deceive many people. Huwag kang mapabilang sa many people.
mapabilang ka sa Bereans. Okay? Matthew 24:24, for false Christ and false prophets will arise and perform great signs and wonders so as to lead astray, if possible, even the elect. Kung po pwede lang, tayo daw po na nakakilala na, ay malin lang din. Kita niyo po, no? And then 1 Timothy 4:1, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith. Kita niyo po, no? Nakikita mo yung danger na may mga tao daw po in later times, they will abandon the faith and follow deceiving spirits. Mga mapanding lang na spirits and things taught by demons. Turo na ng demonyo, sinusunod mo na. Pero dahil nalindang ka, hindi mo alam na demonyo na pala yung nagsasalita. Pero sumusunod ka pa rin. Okay? That's why we have to build on knowledge. Hindi yung knowledge kasi magaling ako sa'yo. Hindi po yun eh. Knowledge kasi ito yung nasasalita ng Diyos. Pwede mo sabihin kasi ito yung sinasabi ni Lord eh. Okay? Next po, no? Next na kailangan nating i-build. Build on abiding. Sabihin nyo nga po, abiding. Abiding. Sabi po sa John 15:4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Ano po ibig sabihin ng abiding? Abiding just means following. Okay? Hindi na yung my will be done. Ngayon ay not my will be done, but your will be done. Ito yung ibig sabihin ng abiding, na tinatanggap mo na kailangan kang sumunod. Naalala ko po yung isang kapatid kanina, sinabi sa akin, Pastor, nag-explain. Hindi ko, wala naman ako sinasabi eh. Ibig sabihin, yung Holy Spirit, yung nagsasabi, na, hindi, Pastor, susunod kami. Kaya kami nandito, sumusunod kami. Sa Holy Spirit. Yun yung abiding eh. Again, sabi ko nga po sa iyo, ang role ng pastor ay ituro lang, alagaan ang tupa na nandito po, yun po ang role namin. Pero, nasa sa bawat isa pa rin ang pagsunod. Kaya nga, Amen. No more single. oh, you see, even at the mouth of babes, diba nakikinig sila, nakikita nila yung salita ng Diyos. Kaya, tingnan niyo po ito, no? I want us to see the context ng abiding. Sabi sa John 15, He is, ano sabi doon? He is the true vine. We are the branches. Kaya nga, bilang mga sanga, dapat, kung ano yung gustong paggawa ng puno, susunod ang sanga. Para ikaw ay mamunga. Hindi baliktad. Na ayaw mong sumunod sa puno, hindi ka mamunga. Okay? Marami nga daw tayong alam sa Biblia. Pwede ganito eh. Ay, napag-aralan ko na yung pastor. Very studious ka. But if you are not obeying, then lahat na napag-aralan mo, baliwala yan. Kasi hindi ka magiging effective eh. Kristiyano nga po tayo, pero kung head knowledge lang, kasi nga you are not obeying, then you are not abiding. And then sabi sa John 15:6, ano daw po yung mga mangyayari doon sa mga hindi sumusunod? If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire and burned. Okay? Tanungin mo yung sarili mo, no? Bakit ka mag-a-abide? There's only one answer.
Because you love the Lord. Tama? Kaya ka sumusunod kasi mahal mo si Lord. At bakit natin mahal ang Diyos? Kasi siya ang unang nagmahal eh. He first loved us. Sabi sa 1 John 4:19, He first loved us. Kaya ka nga sumusunod, kaya mo siya minamahal eh. At hindi daw po natin masasabi na totoong mahal natin ng Diyos kapag hindi ka sumusunod sa Kanya. John 15:10, If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Yeah? Pang-apat po, if we want to clear the ground at alisin po yung mga nakakapanghina sa atin. Build on walking or running. Okay? If you want to walk, patuloy ka lang lumakad. If you want to run, tumakbo ka because you are running the race of life that the Lord set before you. Okay? Tingnan po natin ito, no? Lumakad ka, papunta lagi kay Lord. Tumakbo ka, papunta lagi kay Lord. Minsan hindi maiwasan, madadapa talaga tayo. Minsan hindi maiwasan, dahil pagod na tayo sa kakatakbo, talagang parang ayaw mo nang lumakad, ayaw mo nang tumakbo. Pero sabi po ng ating Panginoon, don't let it stop you. Patuloy lang daw tayo sa paglalakad, sa pagtatakbo, madapa ka man, gagaling din yung sugat mo niyan. Kasi, hindi naman talaga magiging smooth yung journey natin bilang Kristiyano eh. Kaya nga pinapaklear sa atin yung ground eh. Minsan po dadaan tayo sa malubak, minsan dadaan tayo sa napaka-taas na lugar na mapapagod ka. Pero sabi po doon, patuloy lang daw tayo kasi nga may pangako si Lord. He will never leave you. He will never forsake you. Kasama mo siya dyan sa journey na yan. At ang Diyos po natin, always remember, tapat siya sa kanyang pangako. Tapat po ang ating Diyos. Kaya just keep on walking. Paano daw po tayo lumakad? Sabi po sa Galatians 5:25, we walk by the Spirit. Sabi po doon, if we live by the Spirit, let us also keep step with the Spirit. Meaning to say, yung Christian life natin, hindi mo dapat nilalakad yan ng isa ka lang. Kailangan kasama mo ang Holy Spirit. Kailangan nakadepend tayo sa Espiritu Santo ng Diyos. Kasi po again, di ba sabi ko nga kanina, it is a battle already. Makikipaglaban sa atin yung ating sarili. Sino rito yung, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo, pagpunta nga lang natin sa church, nakikipaglaban na tayo kay Lord. Di ba? That is the reality. Hindi daw natin agad gugustuhin. Kasi nga, in the first place, hindi naman natin gusto. It is only by grace kaya tayo naligtas. Again, hindi natin pinili si Lord. Ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya nga, kung sa sarili lang daw natin tayo aasa, wala tayong magagawa. Hindi tayo mananalo. Kaya nga, sabi ni Paul, we are weak, but when we are weak, Christ is strong. Okay? Malakas daw ang Diyos. Kaya wag daw po tayong gumive up. Katulad ng team natin sa Jude 1:20, but ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Okay? So let us depend on the Holy Spirit. Amen? Kahit na lahat ay tumulong. So let's build on these 4 things. Okay? Building to invest, building on knowledge, build
on abiding, build on walking, or learning. Okay? Ang sarap po na maging anak ng Diyos. Sino rito yung, di ba, minsan, maubos yung oras mo sa kakaisip, Lord, bakit ako? Eh, ako nga, ayaw ko sa sarili ko eh. Pero ang Diyos gusto ako. Diba? Kaya nga, pag naisip natin, ang Diyos na buhay, na hindi naman niya kailangan pag-aksayahin tayo eh. Diba? Diyos na siya eh. Tapos, inisip pa niya tayo na mahalaga ang buhay natin sa Kanya. Kaya nga inalay niya ang buhay niya kapalit ng buhay natin eh. Pag naisip natin ito, how can we not worship Him? How can we not give everything to the Lord? Diba? Lord, ang dami mong ginawang kabutihan sa buhay ko. Lord, kahit ang dami kong talpak, ang dami kong ginagawang mali, pero andiyan mo pa rin lagi sa akin, Lord. Hindi mo ko iniiwan, hindi mo ko pinababayaan. How can we not serve the Lord like that? That's why, let us always offer our lives as a living sacrifice, holy and pleasing unto the Lord. Dudulog po tayo ngayon sa ating Holy Communion. Kung okay na po yung ating Holy Communion, let us have our Holy Communion. Thank you po. Thank you, Jesse. Ang sarap po ng pinag-aaralan natin. Amen? No? Biro mo, Sunday by Sunday, month by month, ang ganda po ng mga naihanda sa atin, ng ating mga kapasuran na topic. Kaya let us always namnamin po natin yung mga topics natin. Yeah? So again, every first week, first Sunday of the month, ay meron tayong opportunity to have the Holy Communion. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ay bago pa lang sa kanila ito, this is just ordinance, command, na sabi ng ating Panginoon, gawin mo para alalahanin natin. Ibig sabihin, yung nangyari ng 2,000 years ago. So, Pastor, wala ka naman doon ha. Paano mo nalaman na totoo yun? It's written in the Bible at marami ang nagsabi, nakakita na ang Diyos ay buhay. Kaya tayo daw po, ever since, pinapaalala sa atin na totoo na nabuhay si Lord. Totoo na namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Namatay kasi mahal ka eh. Hindi naman magpapakahirap ang Diyos sa walang bagay. Ipinakita niya lang po sa atin na mahal tayo. Kaya we want to remember that love. At bilang mga anak niya, sabi nga niya, do this in remembrance of me. And this time, it is also a time of reflection. Kung may mga ginagawa kang hindi gusto ni Lord, huwag mo yung patagilin. Sabihin mo sa Kanya, Lord, patawarin mo ako. Kung galit ka sa katabi mo, huwag mo rin patagilin yan. Ayaw ni Lord yun eh. Gusto niya maging maayos ang pagsasamahan natin. Kung ayaw mo muna mag-take, it's okay. Sabihin mo, Lord, gusto ko munang humingi ng tawad sa katabi ko. Diba? But, huwag mong patagalin yan. Pero ang Diyos po, lagi po siyang nagpapaayos, nagpapatawad. Amen? So tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa time na ito. Nakarinig kami ng iyong salita. Nakapunta kami sa iyong bahay-sambahan. Naibigay namin sa inyo, Lord, ang time na ito because this is your day
And we will rejoice and be glad in it. Inuuna ka po namin lagi sa aming buhay kasi po, napakalaki ng pag-ibig niyo po sa amin. Napakaliit na bagay na paglingkuran ka namin. Lord, hindi namin matatapatan ang ginawa niyo po. Lord, ano man po ang aming nagawang kamalian, Panginoon, humingi kami ng tawad. Patuloy kami nagpapaayos sa inyo. Lord, ano man po ang galit sa amin, heal us, O Lord. May mga nakasakit man sa amin, we felt betrayed, na para bang, bakit ganun sila? Pero Lord, hindi man namin masagot yan. Pero Ikaw ang aking Diyos, na alam ko po, alam niyo lahat ng nangyayari sa amin. At salamat dahil pinagagaling niyo kami. You heal our broken hearts. Salamat, salamat, Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians 11:23-26, itaas po natin yung ating tinapay. We symbolize the bread na binayubay po sa krus ng Kalbaryo. Sabi po doon, for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin sa inyo. Amen. Verse 25, let us raise the cup. Ito po ay nagsisimbolo ng dugo po ng ating Panginoon na lumanak po, bumuhos po para sa kapatawaran ng ating kasalanan. In the same way, also He took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabay-sabay po natin. Amen. Amen. So, What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. amen. Lord, maraming po salamat sa tapos po, Lord, ng aming mensahe. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, because you are coming again. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Continue to guide us. Bless our families. Bless niyo po ang LWBC Macau family. Even po ang aming mga kapastoran, ang aming bishop, Lord, ang aming mga kapatiran, Lord, sa Pilipinas, sa Norway, sa Madrid, sa Macau, Panginoon. We honor you, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. At tayo
tayo naman po ay pangunahan ni Sister Landa sa ating pong tithes and offering. Sige po mga kapatid, patuloy nating papurihan ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Let us pray. Aming Diyos na mapagmahal at makapangyarihan sa lahat. Lord, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa napakagandang panahon na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. At sa araw na ito, Panginoon, Ikaw lang ang siyang maitaas at maparangalan. Lord, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na aming napakinggan sa umagang ito, Lord. Hayaan niyo po, Lord God, na ang iyong mga salita na aming napag-aralan ay may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa pagkatatag ng Living Word Bible Center, Macau, Panginoon. Salamat, Lord, sa pribilehiyo na kami po ay makapagkaloob sa iyong gawain, Lord. Hayaan niyo po, Lord, na ang aming mga kaloob ay magamit po ito para sa ikalalago ng aming gawain, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord, na magamit ang Living Word Bible Center Macau na makapag-abot pa po kami ng mas marami pang kaluluwa dito sa bansang Macau, Panginoon. I-bless niyo po, O God, ang aming mga kaloob. Ganon din po, Lord, ang aming mga trabaho, Lord. Patuloy niyo po kaming gabayan. Bigyan, Lord, ng kalakasan. Salamat din, Lord, sa buhay ng finance team, sa pangunguna ni Sis Tonet, Panginoon. Lord, patuloy niyo po silang bigyan ng courage to do your will, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Sa iyo po ang mataas na papuri, parangal at pagsamba sa matamis at dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Malaya po tayo magkaloob. Sabay-sabay po nating awitin ang ating pong offertory song. Minanyahan ko po ang lahat na tumayo. Awitin po natin. Magbigay ng may dala para sa Panginoon. Magbigay ng may dala para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya ng may kaalaman. Hallelujah. Magbigay ng may gala para sa Panginoon. Magbigay ng may gala para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya ng may kaalaman. Hallelujah. 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 Minsan pa. Praise God. Tayo naman po ay dadako sa ating pong announcement. Our Sunday service starts at 10 a.m. the morning, followed by praise and worship po. 10:30 po. So please, wag po natin escape ang ating pong Sunday service. Amen po ba? At ang ating pong 2 p.m. Worship team rehearsal naman po, followed by prayer meeting po sa Sarati Family ng 3 to 4 p.m. po. At every Wednesday naman po dito po sa ating church, ginaganap po ang ating pong prayer meeting. And then Saturday again po para po sa team worship rehearsal. And ang ating pong mga May celebrants, batiin po natin sila, no? Pwede naman po natin po silang batiin through FB page po ng ating pong LWBC Church. So ang ating pong mga birthday celebrant ay si Joss na katatapos lamang po kahapon. Happy birthday, Joss. Our dear Sister Celine, we miss you. Tapos po si George po. Yan, si Jerox. And ang kanya po naman po syempre yung gwapong papa, si Brother Ray. At nandito rin po ang ating pong mahal na Sister Rhea. We love you po. The birthday celebrant of May po. Madadagdagan pa ng May, di ba? Kaya nga, meron pa po tayong inaantay na May Baby Princess.
So, maligayang kaarawan po sa May celebrant. At ang ating naman pong pastoral care, please, ang ating pong namove po ang ating pong mother celebration. So, Sunday po, May 17 po at 10:30 a.m. po. Please save this day po. At ang ating naman pong Father's Day celebration ay sa June 21 po. At ang ating pong pastoral care, please po, a friendly reminder po sa lahat, ang ating pong 60 patakas, no? Once a month lang po natin itong ibinibigay, mga kapatid. At sana po, huwag po kayong makulitan kung paulit-ulit po natin itong naririnig dito po sa church. No? Nagpapasalamat po kami sa walang sawang suporta po sa pastoral care at ang ating pong food servant and cleaners naman po, ang Team 1 po. Sa pangunguna ni Sister Landa, Sister Carol, Sister Mary Jane po. Mary Jane datuin kasi marami po tayong Mary Jane dito po sa church. Actually, 3 po ang Mary Jane natin. Sister Lourdes, Sister Ben, Sister Mary Jane again po. And Sister Mary Jane na isa po, no? 3 sila, no? Parang small, medium, large, no? Sa sizes. At ng si Sister Mary Jo po. Salamat po sa walang sawang pagmamahal po sa ating pong LWBC Macau Church. Amen po ba? Please, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at awitin po natin ang ating pong victory song. Araw-araw may ngiti sa ating mga labi sapagkat mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? You sing together, get the mic. Okay, sing together. Get the mic, go. Sige po. Ito po ang mga future worship leader, no? Pag-pray po natin ang mga babies ng church. Pag-isip sa umaga, sabik na makita ka, masilayan, nagdiriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya, kapag kapiling ka, sumasabay sa tugtugin, kapag-urihan, sa pag-isip. Pag-isip sa umaga, sabik na makita ka, masilayan, nagdiriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya, kapag kapiling ka, sumasabay sa tugtugin at papurihan. Sasawihan natin ay dalawang pa ang mga salita ng Diyos. Sunod na makikita tayo, sana'y nakangiti, sana'y nakangiti, sana'y nakangiti habang lumalago. Amen. Hawakan mo nga yung katabi mo. no? Tayo po ay let us close in prayer. Ngayon, salamat po sa natapos po na gawain mo po, Lord God, dito po sa LWBC Macau Church. And continue, Lord, na i-guide us sa aming pagpanandalian, pag-iwahiwalay, din po sa aming lunch fellowship, Lord. Thank you, Lord, sa pagsasalusaluhan po namin. We continue to give them to you, Lord. Yung mga nag-prepare po nito, Lord, ikaw na po mag-bless sa kanila, siksik-liglig at mag-apaw, Panginoon. Salamat po muli, Lord, and I pray for our birthday celebrants this May, Lord. Salamat sa panibagong taon na binigay niyo po sa bawat isa. Continue to guide, bless them, Lord, bless their families, O God. Minsan pa po, O Lord, we honor you, we magnify your name. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless po. God bless po sa lahat. Enjoy ang food fellowship. Baka
Ano po bukas po? Ay, sa 5 daw po yan. Sino pang wala, guys? Ilan pa kayo dyan? Ate, ay kaya natanong kasi hindi ko makita. Ang dilim. Kuya.